subject. Wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Nakidnap ka? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy. Happy siya, no? Na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon. Ganon ka tigas yung kanyang paninindigan, paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Yung wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, magmagaling lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Baba mo na yung telepono mo at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yun ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yun na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi